Welcome to Donmar TV News Channel. Mag-alas 4 ngayong hapon nang dumating si Pangulong Rodrigo Duterte sa Commission on Elections dito sa Intramuros, Maynila. Kasama nito si Executive Secretary Salvador Medialdea sa paghahain ng COC withdrawal. Tumakbo ang Pangulo bilang senador sa ilalim ng federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS. Pagkatapos na matanggap ng COMELEC ang kanyang withdrawal, agad din na umalis ang presidente. Samantala, wala na ring opisyal na standard bearer ang administrasyon sa pagkapangulo. Kaninang umaga ay opisyal nang binawi ni Senator Christopher Bongo ang kanyang kandidatura bilang presidente sa ilalim din ng PDDS. Isang staff lang ang kasama ni Senator Go nang magtungo sa Commission on Elections at nakasakay lang din ito ng taxi. Ayon sa senador, matagal na siyang desididong umatras sa pagtakbo sa pagkapangulo. Ngunit naglaan lang anya siya ng panahon para maunawaan ng kanyang mga taga-suporta ang kanyang desisyon. Makikita na December 8 pa niya pinirmahan ang kanyang statement of withdrawal. November 30, nag-anunsyo ang mambabatas na hindi natutuloy sa pagtakbo dahil ayaw ng kanyang pamilya at para na rin umano sa Pangulo na ayaw nitong mahirapan. As a matter of principle, wala na po ako sa karerang ito sa pagtakbo bilang Pangulo ngayong 2022. Nakapagsalita na po ako last November 30. Inantay ko lang po ng konting panahon na ipaintindi po sa mga supporters ko na talagang nagre-resist po ang aking puso at ang aking isipan sa pagtakbo bilang Pangulo. Pakiusap ni Go sa kanyang supporters na tulungan sila ni Pangulong Duterte na ipagpatuloy ang nasimulan ng administrasyon. Humingi din ito ng paumanhin sa kanyang taga-suporta pero binigyang diin ito na may isa siyang salita. Ngunit paglilinaw ng senador, ngayong formal na siyang umatras sa pagtakbo. Pag-uusapan pa nila ni Pangulong Duterte kung sino ang kanilang susuportahan na kandidato sa pagkapangulo. So, sino nga po yung makakapagpatuloy ng pagbabagong inumpisa ni Pangulong Duterte? Yung mga programang magaganda, build program, yung mga programang nakakatulong po sa mga mahihirap po. Halimbawa, yung mga malasakit programs. Samantala, Bernard, nilinaw ng COMELEC na dapat verified ang social media accounts ng mga tumatakbo sa darating na halalan. Sa mga verified account lang maaaring maglabas ng electoral ads at electoral posts ang mga kandidato. Batay sa Resolution number 10730, kailangang iparehistro ng mga kandidato sa COMELEC ang kani-kanilang official accounts, website, blogs at iba pa. Paglilinaw ng COMELEC, hindi kailangan ang 100,000 subscribers para maging verified ang official account ng mga kandidato. Ang hakbang na ito ay para magkakaroon anya ng accountability at paglaban sa fake news. Bagamat aminado ang COMELEC na kahit verified account ay maaari pa ring panggalingan ng maling impormasyon. When you have a verified account, then yes, that is a trusted source. If that trusted source sort of still comes out with fake news, then at the very least, like I said, it is accountable. Samantala, Bernard, dito ngayon sa sitwasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Christopher Bongo, pagkatapos na sila ay opisyal na ngang nag-withdraw ng kanilang kandidatura ay hindi na sila maaari pang palitan dahil ang kanilang ginawang withdrawal ay ang tinatawag na voluntary withdrawal. Yan ang ating balita mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Bernard. Dante, tuloy na ba ang paglalabas bukas ng final list ng mga kandidato sa 2022 elections? Yes, Bernard, tinanong natin dyan kanina si COMELEC spokesperson, Director James Jimenez. Ayon sa kanya, hindi tuloy bukas ang paglalabas noong final list ng mga kandidato para sa 2022 elections. Ang dahilan o ang ibinigay na dahilan ni Jimenez ay marami pa kasing mga kailangang resolbahin, partikular itong kaso ng nuisance cases ang hindi pa naresolba ng Commission on Elections. Bernard. Hindi ho natatapos yan sa pag-withdraw ni Pangulong Duterte at ni Senator Go. Alam nyo, marami nagtatanong sa akin sabi nga nila, paano na? Paano na ba ang mangyayari? Sino na ba ang ating iboboto? Sino ang ating kakampanya? Alam nyo ako, ganito lang. Ito akin lamang po ito ha. Ito ay akin lamang na opinion. Pwedeng magkaiba ho tayo. Basta po ako, ito lang. Sa akin, hindi ho ako mangangampanya for a certain president
Hindi ako mangangampanya for national position ng president or vice president. Ako po ay mananatiling neutral at bubusisain ang mga sasabihin ng ating mga kandidato. Magiging open po tayo sa lahat. That includes si Bongbong Marcos, si Isko, si Lacson, si Pacquiao, except kay Robredo. Kasi si Robredo, na ano na natin yan eh. Nakita na ho natin yung 6 na taon niyang kapalpakan, 6 na taon niyang kasinungalingan, 6 na taon niyang kaepalan. Hindi na ho, tapos na ho eh. Nabigyan na ho natin ng tsansa na ibigay niya ang todo at totoo niyang pagkatao. Pero wala ho. Hindi ho tayo natuwa, hindi ho tayo, wala talaga, bagsak. Ngayon, itong mga ibang kandidatong natitira like Bongbong Marcos, Isko Moreno, Pampilo Lacson at si Manny Pacquiao, bibigyan natin ng puwang. Ibig sabihin, titingnan natin kung ano yung kanilang ginagawa at ano yung gagawin nila at ano yung ipapangako nila. Hindi ho ibig sabihin may papangako sila, gusto na natin yon. Hindi ho yun. Ang gagawin ho natin, pag meron ho silang pinangako, titingnan ho natin kung yan ho ba ay same ng kanilang buhay bilang politiko noon at ngayon. So pag-aaralan natin yan. Okay? Para makita talaga natin at maging matalinong botante tayo. Kasi alam nyo, ako, if there is one thing na, sabi ko nga kung meron man akong na-realize itong 2022 na eleksyon, okay? Isa lang masyado tayong umasa sa isang tao magbibigay sa atin ng pag-asa. Okay? Walang masama na tayo ay nagtiwala sa isang presidente na si Pangulong Duterte. Palakpakan natin. Ginawa niya ang best niya sa ating bayan. Wala hong masama doon. Pero at the same time, tandaan ho natin, lahat ho ng bagay ay merong katapusan. Ang lahat ho ng tao ay may katapusan. Ganyan ho ang nangyari kay Pangulong Duterte. At nakita natin, hindi ko alam kung ano nangyari, bakit parang tilang hindi nakapag-prepare o merong nanggulo o merong nagpilit, hindi natin ho maintindihan. If there is one truth sa lahat ng pangyayari na ito, this is personal. Yun lang masasabi ko. Walang logic, walang strategy. This is personal. Ano ibig sabihin ng personal? This is family matters. Yun nga yung medyo sabi ko nga I understand that they are family and yet tayo, mga Pilipino, umasa tayo doon. Dapat sana ang ginawa natin noong una pa lang, talagang pinagtulakan na natin hindi lamang po yung iisang pag-asa na si Pangulong Duterte. Dapat talaga, ako naniniwala ako, dapat ang pinaka-pinaglaban natin noon ay yung form of pamamahala. Halimbawa, yung federalism. Kasi eto na naman ho tayo. Halimbawa Halimbawa lamang po. Halimbawa lang. Sigurado ako definitely, I'm sure about this. Unless something happen. Hindi ko alam Unless the president do something, endorse someone or whatever. Sa tingin ko, talagang malakas ang tsansang manalo ni Bongbong Marcos. I believe on that. Kasi sa tingin ko, marami naman talaga sila. Oo, they are paid. Sa tingin ko rin, merong bayad. Sa tingin ko naman kasi halos lahat naman ng kandidato may ganyang national position lalo na yung mga matataas. Meron talaga sa ground. Hindi natin sinasabing alam nila directly, pero meron sa ground na ganyan. Kaya tuloy may mga singaw na naririnig ka. But it doesn't mean everyone is paid. Okay? Ulitin ko yon. But the mere fact na talagang marami naman
sa tingin ko mananalo si Bongbong. Ngunit datapat subalit, ipupusta ko rin ho sa inyo. Ito, 100% ito. After a while na maging presidente si Bongbong, isang bagay ang sisiguraduhin ko sa inyo. Pagdating ng panahon, sisisihin at sisisihin din nila yan. Magagalit at magagalit din sila. Ganyan ang kaugalian ng mga Pilipino. Yan o ang totoo. Yan ang lagi niyong tatandaan po. Pagpasok ng 2 years, 3 years, yung pag-asang nakikita nila na, eto, pag-asa. Di ba ganyan naman eh? Kay Pangulong Duterte, eto. Tapos biglang after a while, aawayin. Magagalit. Ugaling Pilipino. Ganyan o talaga tayo. Bakit to? Kasi yung ine-expect nating magagawa niya dahil sa limitation niya bilang presidente at limitation ng kanyang jurisdiction, hindi niya magagawa yung tunay na pagbabago. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Si Pangulong Duterte, with all his political will, may mga bagay siyang hindi nagawa. Halimbawa, yung death penalty. All of us, sa totoo lang, 2016, marami sa atin ang umasa na pag si Pangulong Duterte ang maging presidente, death penalty maipapasok. Pag si Pangulong Duterte maging presidente, federalism mapapasok. Kasi yan ang ano niya, isa sa mga battle cry niya noong 2016 campaign. Maraming naniwala sa atin, and yet, hindi ho natupad. Bakit to? Because it's beyond the power or the jurisdiction ng presidente. Nandyan ho ang congressman, nandyan ho ang mga senators. Hindi ho ganun kadaling i-persuade lahat yan. So, kaya nga hindi ho na natupad, di ba? Ang death penalty na sana inaasahan natin, yung federalism. Ilang huyang halimbawa na sigurado ko may ganyan din hong etong mga mananalong presidente. Pusta ko sa inyo, yung mga bumoto sa kanila, aawayin din nila yan. Bakit nga? Bakit to? Kasi nga ho, umaasa tayo sa savior type of president, which is hindi kakayanin ng iisang presidente na maayos ang bansa natin. Kailangan ng total reformation. Yan yung paulit-ulit na sinasabi natin, di ba? Na total reformation, not just the political system o yung ating sistema, pero even sa kaugalian ng mga Pilipino, di ba? So sa atin, ito lang ang ating gabayan natin ng mga Pilipino na bumoto ng tama. Alam nyo, ito personally, every time kung tinitingnan yung mga kandidato, isa lang masasabi ko, wala eh. Wala sa katiting ni Pangulong Duterte itong mga kandidato na ito. Wala. Kung alam nyo kung sino lang ang meron talagang pwedeng malapit na malapit, sa totoo lang, because hindi lang siya popular, because hindi lang siya makarisma, pero si Senator Go yun eh. Si Senator Go yung talagang napakadaming ginawa sa ating bayan. Senador pa lang nagtatrabaho na, walang tulog, walang pahinga. Anytime na kailanganin ni Pangulong Duterte na andyan, anytime na papuntahin sa isang lugar na andyan, may masunugan na andyan, di ba? Actually, merong sinabi nga si ito na naman yung iba, sasabihin na naman nila, maka-isko ka, isko. Tama naman yung sinabi niya eh. Meron siya sinabi kahapon, napanood ko sa news eh. Sabi niya kahapon, iboboto daw niya si Pangulong Duterte bilang senador kasi subok na. Di ba? Meron nang nagawa. Tayo nga, sabi nga niya tayo nga, bumoboto tayo o boboto tayo sa isang kandidatong nasa bahay, nagbibideo, nagbablog. Di ba? Alam mo yun, sabi ko nga hindi mo pa makakaila kung sino na yun eh. Pero totoo yun. Isipin nyo boboto tayo ng isang kandidato na 6 na taon nandun sa bahay nagbablog. Di ba? Ganun ho tayo katarantado. Pasensya na pero yun talaga ang term eh. Ganun na ho tayo kabobo. Ewan ko na lang, sabi ko nga may point yung mama doon. Pero at the same time, ito lang masasabi natin. At the same time, wala na ho tayong magagawa.
andyan na yan. We cannot change these people. Itong mga humahanga doon sa kandidato na yun, I'm telling you, sarado na isip ng mga yan. Kahit nga sabihin ko sa inyo, pag sinabi nung kanilang Panginoong kandidato, tumalon sila sa bangin, ipupusta ko sa inyo, tatalon niya sa bangin. Kasi nga, gano'n na ho sila kabulag. Gano'n na ho sila kasarado isip. Pag tinitingnan mo yung mga arguments, talagang, seryoso ba kayo? Ganyan na ho ba yung logic ninyo? Ganyan na ba ho ba kababaw? Di ba? Sobra. Ito na lang eh. Huwag nyo asahan yung sinasabi ko. Pakinggan nyo sila. Yung mga vlogger nila, pakinggan ninyo. Manood kayo sa kanila. Ewan ko na lang kung hindi ka matawa sa logic nila. Ewan ko na lang kung hindi ka, ay, ang grabe, ang babaw. Doon ka talaga maiinis. Ang babaw naman yan. Ganyan na ho ba ang batayan nyo? Ano? Yung tatay niya kasi maraming ginawa eh, di ba? Maraming plano yung tatay na ipagpapatuloy ng anak. Okay ka lang. Hindi ho necessary yun. Di ba sinasabi nga natin, yung sinasabi nila kasalanan ng ama, ay hindi kasalanan ng anak. Oo, ganun din yung success ng ama, eh hindi rin success ng anak. Show me some success. Wala, andun. May ikot-ikot. Ano yung ikot-ikot? Yung windmill, yun lang yun. Di ba, ganun-ganon, windmill, asa na? Yun lang mo yun. Okay, panoorin muna natin yung pagpunta ni Pangulong Duterte, ha? Ito, watch natin. Sa hinaba-haba ng prosesyon, sa withdrawal pa rin ang tuloy. Ganito tinapos ni na Pangulong Duterte at Senador Bo. Alam mo ba, sa sobrang ayaw kasi iba sinasabi, nagdadrama si Senator Go. Alam nyo na maraming nagbabarikada doon sa Comelec. Inaabangan siya, haharangin siya. Ang ginawa niya, nagtaksi siya. Para wala makapansin. Pero napansin pa rin siya. Nagtaksi siya, tapos pumasok siya mabilisan. Ganon din si Pangulong Duterte naman ata sa likod dumaan. Bongo ang kanilang mga plano para sa eleksyon 2022. Kaninang hapon nagtungo sa Comelec si Pangulong Duterte para i-withdraw ang kanyang Certificate of Candidacy sa pagkasenador. Matapos ihain ang kanyang Certificate of Withdrawal, hindi na nagpaunlak ng panayamang Pangulo sa media. Nauna rito nagpunta rin sa Comelec si Go para formal na ihain ang kanyang Certificate of Withdrawal sa pagkapangulo. Wala na po ako sa karerang ito sa pagtakbo bilang Pangulo ngayong 2022. Ilang araw ko na po itong dinadala, kaya desidido na po ako. At meron po akong isang salita. Kung ano po yung sinabi ko, tinutupad ko po yan. Dati nang nagsabi si Duterte na hindi siya kakandidato sa eleksyon 2022 at magre-retiro na lang. Pero ang PDP laban, ninominate si Go bilang kanilang standard bearer at si Pangulong Duterte bilang kanilang bise. Tinanggap ni Duterte. Alam mo, eto sobrang, sabi ko nga etong mama na to, napakatapat na kawal nito. Napakatapat na servant. Hindi ako nahihiya Hindi ako nahihiya na tawagin siyang servant. Bakit to? A good servant is a good leader sa akin. Sa tingin ko lang servant heart. Alam nyo, he was on the top ng vice president race. Sabi ko nga itotal mo lahat ng kandidatong presidente nung time na hindi pa tumatakbo yung anak ni Pangulong Duterte. Hindi ho aabot sa total niya. Shoot na ho siya Nandun na ho siya. Nandun na Pasok na At alam ko din na noon pa, yan na ho ang pinaplano nito ni Senator Go. Sabihin talagang, yan na ho yung kanyang inaasam-asam. Pero, hindi Nagbigay daan siya sa anak ni Pangulong Duterte na kahit pwede sana siyang magtampo. Dahil, ito na ako, mananalo na ako. Hindi man natin alam kung anong rason ni Mayor Sara Duterte kung bakit siya tumakbong Vice President. Gayunpaman, dahil ito'y anak ni Pangulong Duterte, nirespeto ito ni Senator Go. Kaya hanga ako do sa mama na ito. Pwede naman na sana siyang
Hindi, lalaban ako. 'Di ba? Pero hindi eh. Umatras siya, nag-giveaway siya. Ayaw niyan tumakbo na. Pinilit siya ni Pangulong Duterte na, sige, tumakbo ka. Huwag kang umiyak dyan. Tumakbo ka. May presidente. Susuportahan kita. Lahat gagawin ko. Ayun, tumakbo. Pero, hindi niya kasi ramdam eh. May problema eh. Ang nangyayari, bumabanat si Pangulong Duterte doon sa Bongbong Marcos at ang sumasalag ay yung kanyang anak. So, nagbubungguan yung mag-ama. Ayaw ni Senator Go ng ganun. Ayaw niya na nagbubungguan yung ama at yung anak. Kaya, giveaway siya uli. Alam nyo, yun makikita mo na kagad kung anong klaseng tao si Senator Go. Na aatras at aatras para hindi magbanggaan o hindi matamaan si Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya. Ganun no? Kaya talagang kawal ng dating na I will do everything to protect the family of Duterte. Unlike yung isa, yung presidente, walang pakialam eh. Alam mo yung parang, ay, akong pakialam sa inyo kung mag-away kayo. Basta ako, tatakbo ko kasi 6 na taon itong pinagplanuhan eh. O, di ba? Bahala kayo sa buhay nyo, mag-away kayo dyan. Ako tatakbo ko. O. Sa totoo lang, pwede naman sana. Sana. Alam mo yun, tama si Pangulong Duterte. Nangunguna na yung anak mo eh. Anak mo yung presidente ka. Ikaw ang katangi-tanging presidenteng sobrang taas ng trust ratings hanggang dulo. May tiwala ang taong bayan sa'yo hanggang dulo. Eto yung anak mo hindi pa tumatakbong presidente, sobra na yung tiwala ng tao. Bakit? Dahil kay Pangulong Duterte. Tapos, instead na suportahan mo, instead na sabihin mo, hindi, tumakbo ka na lang na presidente. Hindi eh. Meron ba kayong kilalang Marcos na hindi umatras? May ganung eksena pa eh. Meron ba kayong so, sa tingin ko lang naman na no choice si Senator Go na, sige, ako na lang ang magbibigay. Diba? Ganun na nangyari.